Yan, so bali good morning mga ka-farm. So ako nga po pala uli si Alwin Sibera ng Art of Field Realty 2. So meron na naman po tayo dito na property na pinabibidyuhan po at pinabibinta po sa atin para hanapan po ng buyer. Ito pong property na may sukat po na 3 hektarya. So dito po yung 3 hektarya niya. Kung mapapansin po nyo, ito pong ilog na ito ay nasasakupan po ng 3 hektarya na yan. So nasa pinakang gitna po siya ng ating property na 3 hectares. So ito po ay hanggang doon sa may taas na yun, naado na po yung pinakang barangay road niya. So meron lang po tayo magiging right of way dyan na nasa 100 meters lang po na right of way niya. So itong 3 hektarya po ito ay marami po siyang nilalamang mga produkto ng niyog. Then may mga fruitberry. Then ang kagandahan po nito ay napakalakas po ng signal. So nayon na po yung aking mga kasamahan. Ito po yung kaboundarihan naman. So doon po yung atin na yun, pataas naman po doon sa may masukal na area na yun, yung ating 3 hektarya po ano. So kagandahan po nito, napakamura po ng 3 hektarya na pinabibinta sa atin ni seller dito sa bayan ng Lopez. So ito pong 3 hektarya na pinabibinta sa atin, nagkakahalaga lang po ng 1.3M. So ito po ay TCT title. Ang halaga ng 1.3 hectares, 3 hectares, 1.3M lang po ang presyo ni seller. Yun po ang halaga na binigay po sa atin na price po niya. So ito po ay napakalinis po ng documents dahil ito po ay TCT title. So samahan niyo po ako sa pagpasok sa pinakanloob ng property. Then mapapansin po natin dyan, madami po dyan mga lansones pa sa area na yan. So hindi, mamaya po dyan ko ako iikot sa area na yan. Papunta naman po ako dito sa may karating po na property dito po ako dadaan. So sa mga nag-subscribe po sa aking YouTube channel na Alwin Sibera sa Art of Field Realty 2. So bali dalawa po ang Art of Field Realty 2 na nagana po ngayon sa atin. Pero yung pong pinakang akin pong YouTube channel na Art of Field Realty 2 po ang original na Erwin Sibera po ano. So doon po kayo magsusubscribe. So tara po sa pinakaloob ng property, pasukin po natin yan. Yan. Nandito po tayo sa pinakaloob ng property. Kung makikita po natin yan, maikis na yan. Then hanggang doon po sa baba na yan. Doon po ako galing kanina sa ilog, sa baba po na yun. Yan po yung masukal na area po ano, sa may yan eh. Kaya dito ako dumaan sa karatig lang po. Bali iniikot ko lang po siya. Ano po yung boundary yan. Yan po, ikis na yan. Hanggang doon po sa may pataas na makikita po natin maraming nilalaman pong produkto ng niyog na yan. So ito pong mga niyog dito ay bali kumikita po siya na sa 20,000 po anong isang buwan sa inaharvest po nilang kopra. Hati po ito. Hati po sila ng manggagawa po dito ng taga Malukad. So kung nyo mapapansin naman po, yung pinakang reality po ng lupa niya. So marami pong fruitberry. So meron po tayong mangga. Then meron lansunis. Ito na po yung pinakang reality po ng kanyang lupa. So medyo nag-slope lang po siya. Then anahayan po ano. So, may fruit bearing santol. Yan, lansunis po na malaking puno na yan. Dito na po yun, area ng property na 3 hektarya po ano. Yan. Ito na po yun, napakarami po talaga niyang produkto. Kung mapansin po yung maraming fruit berry pong saging na yan. Then nasadalan pa po ng ating 3 hektarya po na yan. So dito po ay bago pa lang sila nagkukupras ngayon no. Ayan po. Ito po ay nilulukad pa lang ngayon ng ating mga tao dito. So ito po yung sinasabi ko sa inyo na napakamura po ng ito po yung napakamura po na halaga no, na 3 hektarya meron ka ng 1.3M po. Nito na po ito si seller. So malinis na po yun. Binibigay na lang po niya ng mura ang property sa kadahilanan niya po na gusto niya maipagbili at mahanapan po agad ng buyer. Kaya po mababang presyo lang po ang binigay sa atin sa 3 hektarya. Kami po niyang mga produkto na niyog din. Meron po siyang mga hardwood na kahoy. Then mapagkita po natin sa area na to, meron po diyang hardwood na mga dao. Then puno po tayo dito ng produkto na fruit bearing saging. So hanggang doon po sa may taas na yun ha, yung pong ating 3 hektarya. Then dumikit po tayo doon sa pinakang ilog. Lumiban pa po tayo. Bali ipasisilip ko po sa inyo doon yung pinakang kabila po ng property na isang diretso lang po ito na talaga pong napakarami po na produkto ng niyog nito. So sa 3 hektarya pong ito, nagkakabilang po ito ng laman na puno ng niyog na nasa 700 ka puno po ano. Yan. Bali 700 ka puno po. Kumikita sila sa hatian sa every 1 month po ng 20,000 daw po yung seller. So mapapansin naman po nyo talagang napakarami po niyang bunga ng niyog dito. Ayan o. Mapapansin po talagang nangangalat na po ang produkto dito ng mga niyog dahil ito po ay
kinukupras na po tuwing isang buwan. Ang kinukuha lang po nila talaga dito ay yung po mga tuyo po na bunga ng niyog. Yan po, kita po ninyo mga niyog po na yan. Yan. So dala po ito, may taas na ito. Bali pasisilip po sa inyo dito sa may area ng taas na ito. Ito na po yung nadadalhan pa na 3 hektarya po. Yan, sa mga buyer po na gusto pong mag-inquire, makikita po nyo yung aming contact number sa taas po ng ating screen na yan, ang WhatsApp and Viper po. So bilhin nyo na po. Yan, may hardwood na batino. May napakarami po talaga na produkto ng niyog dito sa property na pinabibinta po sa atin na 3 hektarya. So ang kagandahan po nitong 3 hektarya na to, meron po tayong right of way at napakalapit po sa bayan po ng Lopez. So 12 kilometers lang po ulit tayo away from Jollibee Lopez. Yan, napaka fresh air. Inuulit ko sa mga retirement, mga investor, pwede po itong gawin nating develop. Pwede po natin ditong farm dahil malayo po tayo sa kabahayan. So dito po ay meron tayong right of way na makukuha po. Then kagandahan po nito, napakalakas po ng cellphone signal, ang smart globe. So napakalakas po niya. Ang meron pa rin po tayo dyan na source of water. Meron po tayo dyan pwedeng i-develop na resort sa baba po ng ating property na 3 hektarya na to. Yung pinag-startan ko po ng video kanina, so yun po ay nadadalhan pa ng ating property na 3 hektarya. Ko po itong property pong ito, hanggang doon po sa kabila na yan, mapapansin po natin, tinuturo kong yan, hanggang dyan po yung ating 3 hektarya. So bababa pa po tayo dyan sa pinakang ilog po. So pupuntahan ko naman po doon yung sa pinakang pagpasok. Dito na po ako nagsimula mag-video sa pinakang loob po ng property na pinabibinta po sa atin na 3 hektarya ni seller. So sa mga buyer po na gusto po mag-inquire dyan, inuulit ko po, ito po ay TCT title sa murang halaga. Meron ka ng 3 hectares, may 1.3 m ka lang na pera, mapupunta na po sa iyo ang property na pinabibinta po sa atin na ito. So kagandahan pa po, napakalinis po ng title nito dahil ito po ay TCT title. Ulit ko, napakalapit po natin sa source ng electricity dahil dito po mismo sa loob ng ating property meron po tayo ditong kuryente. So may kalapit bahay din po tayo dyan. So mamaya po pasisilip ko sa iyo paglabas ko na po. Bali dito po ulit ako dadaan sa karating po nating property, gawa ng nakikita naman po natin video slope po siya dyan sa area niya, pero napakadami pa naman po talaga niya produkto niya. Ayan o, na niyog na mga napapakinabangan po na yan. So meron po tayo ditong investment na pag inabil po natin itong ating property nito, kikita na po tayo dito every 1 month po. Yan. Pari pa labas na po uli ako. Doon na po ako pupunta sa may Barangay Road po, yung pong right of way na binigay sa atin, na pasilip ko rin po sa inyo yung electricity po na sinasakupan dito sa loob ng ating property. May mga kapitbahay po tayo dyan, hindi po tayo may inip sa area po ng property na to. Yan. Yan na po yung aking kasama. Yan, dito po. Bali papunta na po ako doon sa pinakang property na po natin sa baba. Malapit na po tayo doon sa Barangay Road. Tara po. Yan, so dito tayo sa may area na to. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na nasasakupan pa ng ating property. Yan po yung may kapitbahay, no. Yan po yung may electricity tayo dyan. So palabas po ako doon sa Barangay Road. Samahan niyo po ako paglabas para mapakita ko po sa inyo. Yan, so ito po yung sinasabi ko sa inyo kaninang may madami pong fruit bearing lansones po nadadalhan itong ating 3 hektarya. So napakaganda po nito sa mga investment po niya. Nakikita po niyo yung mga lansones po na yan. So napaka dito po ang lansones na napapansin ko dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 na puno po ng lansones po ang napapansin ko dito sa area na to. Ayan po. Yan po ay tinulada na kung humarbis po yan na 9 na puno po ng lansones na yan. So ito na po yung property naman, nakadikit po niya. So boundaryhan po, bali ito po yung nasa gitna po, hindi po boundaryhan pala, sorry. Ang gitna po niya yung sapa po na source natin ng tubig. Yan. Bali sa mga gusto po mag-abil ng ganito, 3 hektarya, 1.3 m lang po. So meron tayong source of water po dito. Ayan o, nasa pinakang gitna po natin yung pinakang sapa po, buhay na tubig po. Lalabas po ako dyan. Pakikita ko naman po sa inyo dyan yung linya po ng electricity natin. Tara po, samahan nyo ako dyan. Ayan. Ito na po yung sinasabi ko sa inyo na dito po dumaan yung electricity sa atin. So nadyan na po yung property na pinuntahan natin sa baba na yan. So yan po yung
3 hectares. So sakop pa po ito. Yan, bali dito na po yung dumaan yung electricity sa ating property. Kaya hindi po tayo mahihirapan sa pagpakabit po dito ng electricity. Yan, kung nyo mapansin po, napakarami po nitong produktong fruit bearing mga saging. So yan po, may santol, langka. Yan, dito na po yung pinaka-boundary niya. Mapapansin po natin, ito pong langkaang to. Yan na po yun, dito na po natapos yung ating property. Isang diretso na po siya. Bali papasili po sa inyo. Dumiretso po siya papunta doon sa area na yon. Then pumunta naman po siya dito sa area na yan. Kaya sako po natin yung isang diretso po hanggang doon sa may dulo na yon. Yun po yung 3 hectares. So ito naman po yung binigay sa atin na right of way na 100 meters po ano. So ito pasusudsud na lang po natin yan. So pasok po dito ang ating 4 wheels sa minakang ating property. So meron po tayong portion para meron po dito ng bahay. Dito po sa plat na area na to, pwede na po tayo patay ng bahay dyan. Then ito na po yung mga electricity nya. Yan. So then kabilaan po siya no. Dito po dumaan sa atin na property ang source of electricity. So dito na po yung barangay road nya. Ito po yung binigay sa atin na right of way. Papasok po dito sa property na 100 meters lang po na right of way natin. So papasilip ko naman po sa inyo yung pinakakarsada po doon sa taas. Yan, so dito na po yung karsada, yan taas na yan. So dito na po magbibigay ng right of way sa atin ng papunta naman po doon sa property na 100 meters right of way po ano. So binibigay po dito sa ating right of way ay 3 meters po ang luwang. So dyan naman po ay pasok na ang truck sa taas po ng ating property na yan. Yan, so ito na po yung pinakang sinasabi ko sa inyo na barangay road. So dito po ay yung going na papunta po ng provincial national highway po doon sa Petron po ano, sa Lopez. So ito na po yung diretso na yan. Then dito lang po yung konting PD road, then sa dulo naman po niyan ay cemented road na. So napakaganda po nitong property nito. Sa mga gusto po nito mag-avail. So ito po ay 3 hectares. So pinabibinta lang po sa atin ng 1.3 M. Nakanito na po si seller. So ito naman po yung papunta po ng Agumaka, Quezon sa barangay Kawayan po ano. So sa mga buyer po na gusto po mag-avail, makikita po nyo sa taas ng screen na ating contact number, ang WhatsApp and Viber po. So avail na po kayo dyan habang mura pa ang property. So thank you for watching.